doon sa Pacific Ocean, yung pinag-uusapan natin hanggang sa silangang bahagi po ng Polillo Island sa Quezon. Ang third stage ng rocket na siyang magdadala ng satellite ay singlaki naman ng kotse, mga kapuso. Kaya yung mga local government authorities ay inatasan na po ng DILG. Kayo dyan, mga nakikinig sa aming mga taga-riyan, sa halimbawa dyan sa Region 1, Ilocos, sa Region 2, Cagayan, sa Region 3, Central Luzon, Region 4A, Calabarzon area, Region 5, Bicol at saka sa Cordillera Region. Lahat po kayo ay inaatasan ng DILG na maglatag ng inyong mga contingency measures kaugnay ng inaasahang launching ng rocket ng North Korea mula Abril 12 hanggang 16. Yung mga reyon na nabanggit natin ang tinukoy po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga lugar po na posibleng daanan ng rocket. Si DILG Secretary Jesse Robredo ay nagbabala po sa publiko at sa mga scrap metal dealer na iwasang hawakan ng debris sakaling bumagsak o makita ito sa teritoryo ng Pilipinas. Mainit daw yan. Huwag niyong basta-basta dadamputin. At hindi pa tayo nakakatsak, baka yan po ay radioactive. Diba, Doy? Kasi nuclear powered po yung pakakawalan na rocket at ipagbigay alam sa mga otoridad. Baka matunaw kayo bigla dyan. Naku, sa Philippine Nuclear Research Institute, ang anumang insidente na may kaugnayan o kung kayo po'y makatatagpo ng debris ng rocket na yan. Sinalay. Samantala, naghahanda ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan at Polillo Island dyan sa planong dun sa bakasakaling pagbagsak po ng debris ng rocket. Meron ng no fly, no sail, no fishing zone sa may mga karagatang sako po ng Santa Ana, Cagayan at saka Polillo Island. Yung Bicol naman, meron silang Bicol Watch, Oakland Bicol Watch. At kikilos ang kanilang quick